Ayun, here's the thing. 'Di ba? Low quality tayo pero goods yung audio natin. Mas okay na yun kesa naman sa maganda nga yung quality ng picture pero pangit naman yung quality ng audio. Well, bakit ko ginagawa tong video? So, I guess okay na practicing ko yung pagsasalita sa harap ng computer. Kasi need ko siya. However, ayun, gagawin ko. Hindi, yun. Alam mo yung natututo ka na sa mga bagay na gusto mo talagang aralin. Si Kuya Monmon, isa siya sa mga sound engineer na siya na nakausap ko in terms of sound system. Tinuruan niya lang naman ako ng basics kung paano gamitin yung pinaka-mixer. Well, actually, yun lang naman yung kulang sa akin eh. Alam ko na may kulang, alam kong may mali. Ang problema, hindi una sa lahat, wala nag-a-advise sa akin. Pangalawa, wala nung, alam mo yun, nagsasabi ano yung dapat kong gawin. Wala. So, thankfully, andun siya. Natutunan ko yung bagay niyan. So, in terms of mixing, diba, again, hindi ako sanay magsalita dito kaya magulo ako. Pero ito na nga yung point dun. In terms of mixing, maling-mali pala ako ng ginagawa. Kasi, ang ginagawa ko, inuuna ko ang volume. Mixing to na, by the way, mixing to ng live band. Una kong sineset up is yung volume, which is mali pala. Well, before pala, sabihin yung mga napag-usapan namin. Bali, nasa practice ako or rehearsal namin for event namin. And tinanong niya ako kasi alam niyang pumipihit ako eh. Bisado mo na ba tong mixer? Ang mixer na gamit ko is yung Soundcraft 24, UI24 Soundcraft. Sabi ko, actually hindi pa po eh. Actually, bitin na bitin pa yung alam ko. Manyali ka, turuan kita. So yun, tinuruan niya ako. Again, ang una is yung gain patching. I forgot kung ano yung tamang tawag dun eh. Basta kukontrolin mo muna yung gain. Kahit wala siyang volume. Basta makuha mo yung gain. Pag okay na yung gain, pag tama na yung gain, tsaka ka lang mag-volume. And, after mo mag-volume, tsaka mo na lang siya balansehin. Yung EQ, yung compressor, yung gate. Natutunan ko paano gamitin yung gate. Yung gate kasi dun, titignan mo, meron siyang graph, tapos meron parang pa-triangle. May graph, tapos may triangle. Ang ginagawa niya, may kinakat siyang part ng frequency, either nasa low frequency or nasa high frequency. Kinakat niya para yung mga ingay ba, mga unnecessary noise, kinakat niya na. Then, ganun din sa compressor. Diba? Yung sa compressor naman is kung paano mo i-compress yung audio. Tinuro niya rin sa akin paano kunin yung sa feedback, diba? Para hindi mag-feedback even yung monitor lang. So, from that, sabi ko, wow, ganun pala yun. Tapos, pagdating naman sa mixing ng audio, kunyari, mixing ng audio, sa bass guitar, aray, sakit. Sa bass guitar, mostly tanggalin mo na yung pinaka matataas na frequencies. Medyo ibaba mo sila. Di mo naman siya na totally tatanggalin, pero ibababa mo lang. Kasi, mostly pa rin, meron pa rin mga nagpe-play sa higher parts or higher chords ng bass. Bass, diba? May bass tayo dyan. Ang pinakasabi dun is, ayun yung pinaka-focus ko. Yung pinaka-lower frequency. I guess nasa 250 Hz to 1000 Hz. And then, baba mo na siya. Ang sabi sa akin, kasi sa EQ, sa equalizer, meron siyang linya sa gitna. So, sabi sa akin, pag naka-flat kasi yun, huwag ka na mag-aangat. Most of the time, huwag ka na mag-aangat. Ibaba mo lahat, hayaan mo lang siya nandun sa flat. Kasi, pag nag-angat ka daw dun siya nagkakaroon ng parang nakalimutan ko yung term na ginamit niya eh. Malalalim kasi yung ginagamit yung term eh. Baga dun na magkakaroon ng audio na parang sabog. Ayun yun. Doon siya nakukuha. So, from that, sabi ko, maling-mali pala ako kasi ginagawa ko, inaangat ko. Minsan nga sinasagad ko pa eh. Yun yung sa bass, iwanan ko daw yun. Sabi ko naman, sa kick, paano po yung sa kick? Sabi ko, kasi gusto ko nararamdaman ko yung bass. Gusto ko nararamdaman ko yung sipa ng bass. Sabi, saan sa bass? Ay sa kick pedal ng drums or sa kick ng drums. Since nasa pinakamababang range na, ba EQ, nasa pinakamababang range na, nasa pinakamababang frequency na yung bass, ayun yung lalagay mo sa speaker eh. Huwag mo na siyang sapawan ng kick. Kasi once na magsabay sila sa frequency na yan, magsisiraan sila ng galaw ng speaker. Hindi lalabas ng maayos yung tunog.
Basta akin, ilagay mo yan nasa bandang 1,000 to 2,500 na frequency. Tapos medyo i-flat mo na lang yung harap. Medyo magtaas ka sa ano, sa medyo high kasi may mga audio na or may mga drums na parang siyang merong high eh. So medyo iangat ko lang yung dulo. Sa snare naman, tanggalin ko na yung lower frequency, iwanan ko na lang yung nasa mid-high, which is around 18,000 hertz. Parang nasa around something nandun. Tapos wag ko masyadong ilagay sa 20k hertz. Nakalimutan ko ng hertz yun. Basta dapat andun siya sa balance na. And then sa vocals naman, tanggalin ko na lang yung lower frequency. Mag-focus ako sa mid-high, sa mid. Tapos, ayun nga, again, wag nang puro taas. Lower lang. Tapos, sa pagkakasunod-sunod pala ng audio, ang pinaka-pinagpo-focusan niya, kung tetengahin mo siya, ang pinaka-nangingibabaw dyan, syempre, vocals. Vocals ang pinaka-taas mo. Vocals, the rest ng instruments, bass guitar, drum set. Meron siya pagkakasunod-sunod na dapat naririnig mo. At yung nakakatawa, hindi siya masyadong naha-highlight most of the time. Pero sa instruments or sa mixing, ang pinakamahalaga na instrument, and on my perspective and sa perspective din siguro ng ibang mga sound tech dyan or sound engineer, drum set and bass guitar. Ayun ang pinakamahalaga. Bakit? Kasi drums mo is for beat. Ang bass mo is ugong. Ayun yung naglalabas ng parang parang audio for audio for the bass. Ayun yung mararamdaman mong tunog. Hindi siya naririnig lang, nararamdaman mo na eh. Yung dalawang yun, especially sa drum set, ang nararamdaman mo dyan yung kick. Sa drum set, ang pinakamahalaga mo dyan is yung kick and yung snare. The rest, kahit ano na lang yan. May tamang position ng mic dyan. Kailangan, kunyari, sa bass or sa kick or sa bass ng drums, hindi dapat sa loob ng butas yung mic, that nasa gitna lang. Kasi pag nasa labas, sobrang hangin. Pag nasa loob, sobrang kulob. That nasa gitna lang. Para maririnig mo yung mid-high, yung pinaka-low niya, and yung tamang bayo niya. Sa snare naman, dapat almost close dun sa pinaka-plate niya. Sa tom-toms, almost the same lang. Pero kasi minsan di na kami nagto-tom-toms eh. Ay, di na kami nagto-tom-toms ng mic. Naka-overhead na lang kami. Ang overhead naman daw, hiwalay na mixing yan. Then most of the time, flat yan eh. Kasi pinaka-goal lang naman ng overhead is marinig yung buong audio or marinig yung buong drum set sa taas na perspective. Pero mostly kasi ang nangyayari na lang, ang mga overhead is para sa mga cymbals since wala talagang designated na mic for cymbals. However kasi sobrang lakas na ng tunog ng cymbal, so mapipick up na siya ng either mic ng snare or mic ng even mic ng ibang instrument. Minsan pag di maayos yung pihit, napipick up niya. Doon nagkakaroon ng feedback. Yun yung pihit ng drums. Sa pihit ng mic, sa pihit naman ng bass, dun naman yung mararamdaman mo. Nakalimutan ko yung tamang term or yung term na ginamit dun. Pero may psycho audio something kemeno na tinatawag para dun. Ang purpose niya is, kumbaga, ma-feel mo yung audio. Not just hearing it, but also feeling it. Psychology. Yun yung maganda sa dalawang yun. Pag combinein mo lang yun. Again, ang bass nasa pinaka-lower frequency, ang drums mo nasa bandang gitna, ang vocals mo nasa taas. Kaya sinasabi ko na almost pinakamahalaga talaga is yung bass and yung drums. Ayun ang basic fundamentals ng music. Meron kang beat, meron kang rhythm, and meron kang bass. Actually, ang bass, rhythm din siya minsan, pero ayun nga. Kasi ang nasa higher frequency mo na, or higher voices na, is yung boses na tao. Taas ang boses ng tao eh. Even yung mga taong malalalim ang boses or mga talaga nagbabaho or nagka-alto, mabababa talaga boses nila. Pero if you know it, may gets mo siya. May gets mo ako. So audio naman ng vocals, again, depende na sa preference mo yan. Yung iba gusto matinis, gusto malawak yung tunog. Ako nakuha ko yung binigay sa akin ni Kuya Dino. Isa sa mga mentor ko, pinaka-mentor ko sa pagdi-DJ is Kuya Dino, Dennis Florte. Florte ba? Flontre. Basta yun. Kuya Dennis. Siya yung pinaka-mentor ko pagdating sa pihit ng DJ. Nuro niya sa akin
ang preference niya, ayun din yung nagustuhan ko. Kung ano yung boss na naririnig mo sa tao, ayun na lang din yung dapat naririnig mo sa speaker. Hindi mo kailangan laparan, hindi mo kailangan nipisan. Kailangan mo makuha yung pinaka-boses niya. Sa effects naman, usually, sa mga live band, most of the time, reverb lang or plate reverb or chorus hall. Yan, mga tawag, mga pangalan. Ayun lang naman mostly talaga ang ginagamit sa mga live performance. Then, sa instruments naman, other instruments, actually, most of the time, fina-flat na lang yun eh. Keyboard, fina-flat na lang yun eh. Sa EQ, fina-flat na lang ang EQ niyan. Mostly. Sa gitara, mostly, fina-flat lang din. Kasi, may sarili na silang pihit eh. May sarili na silang mid-high, may sarili na silang EQ. Di mo na masyadong kailangan galawin. Ang kailangan mo lang talaga galawin madalas is yung bass and yung drums. Again, ayun nga kasi yung masasabi kong mahalaga talaga sa audio. Tsaka yung vocals, syempre. Yung parang hierarchy nung dapat pinapakinggan mo. Pero, pag napunta ka sa mga concerts, especially pag maganda talaga yung audio, malilinis, punta ka like 100 meters or 200, even 500 meters, umaabot yun eh. Umaabot yung audio nila. Lalo na pag malalaking sound system. 500 meters from the stage, from the speaker. I tell you what, ang pinaka maririnig mo dyan, kick tsaka bass. Lower frequency sila, so mas malayo yung nararating nila eh. Mas malayo yung natatravel nung kick and bass. Hindi mo na maririnig yung mid-high, naririnig mo na lang yung bass. Punta ka sa concerts, punta ka sa loob ng banyo, maririnig mo lang dun puro ugong tsaka sipa. Ayun yung pinagkaiba ng bass and drums. Kasi yun ang maririnig mo eh. Ano yung natutunan ko dito? Siyempre, may iba tayong natutunan. It's not just on, alam mo yun, not just on music. Pero isa sa mga natutunan ko dito in life, grab the opportunity, huwag ka na mahiya. Like, ang dami niyang tinanong sa akin eh. Alam mo na ba to? Alam mo na to? Tapos nung parang natanong niya na sa akin lahat ng gusto niyang itanong, tinake ko na yung opportunity, sabi ko, paano po yung ganito? Gusto ko kasing makuha yung ganito. In-explain ko anong tunog yung gusto kong makuha. Anong tunog yung gusto kong ma-approach. Tinuro niya naman. So, ang ano doon, pag nakamit ka na ng someone na willing magturo sa'yo, grab the opportunity, huwag ka mahiya. Ayun yung mali ng karamihan. Or, I should say, mali ko rin minsan. Nahihiya ako. Parang kasing, either nahihiya ka or pinapangunahan ka ng pride. Kung gusto mo mag-grow, kung gusto mo lumago, bawasan mo pride mo, promise. In terms of that, sabi ko, wow, sabi ko, feasible. Sabi ko, possible yung gusto ko na makuhang tunog. Nabibitin lang talaga sa mismong gamit namin kasi ang gamit namin dalawang SRX D18 na subwoofer, Kevlar. Ang problema kasi doon, bitin. Ramdam mo yung bass, nararamdam mo yung ugong, pero kulang yung sipa, kulang yung bayo. In other words nga, diba, walang bayo. So from that, sabi ko, ang sabi ni Kuya Monmon nun, tawag dito, kaya nung speaker. Pero yung ganong kalaking space, ano lang siya, covered court lang siya eh. Hindi niya kaya. Kasi ang SRX D12, front row siya. So meaning nasa harap yung speaker. However, pansin ko rin kasi nung ginagamit ko, hindi siya matigas. Yung audio niya hindi matigas. So parang bitin talaga. Bitin sa bitin, bitin siya. Bitin siya. Ito pa, isa sa natutunan ko rin. Ito naman, ano lang to, on my own knowledge lang to, natutunan ko. Ang pihit ng mga volume, papansin mo wala halos sa 20k or sa 2k hertz to sabihin natin mga 5k. Wala halos binabago dun. Mostly fina-flat nila or minsan binababa pa nila. Tumutawag sa akin. Hello? Hello? Bakit? Ha? Bakit? Ano yun?
Gage. Ano? Eh? Wala na yung sinasabi ko. So, ayun lang naman. So, from those short experience, talaga parang, hindi naman parang, talaga may natutunan ako. Maganda talaga sa audio, meron kang mid-high, meron kang low. Mid-high mo is yung speaker, house speaker mo. And yung low is yung bass mo, which is yung sub. And, really, ang dami ko natutunan nung araw na yun. Pero ito lang talaga. Ang hirap mabitin. Like, alam mo yun, parang goods ka na, tapos biglang parang mabibitin. Anyways, that's all for today's video. Alam mo, YouTuber talaga yun, no? Parang ano lang naman ta, parang buhay lang. Siguro, if natuwa ako, anyways, meron pa akong 4 minutes na video, or meron pa akong 4 minutes na gagawin. Tawag dito, 4 minutes, ayan, explain ko na lang din. Itong laptop na gamit ko na to, napalitan na ng SSD. So, from HDD, napalitan na siya ng SSD. Diyos ko po, 3,000. Galing. Malaki. Literal, wala akong pera ngayon eh. Wala na akong pera halos ngayon. Pero yung point pa rin dito is, good thing, napalitan na siya. Yung HDD niya nakipapa pa. So, papalinis na lang yun. And do my best para maayos pa siya or magamit pa. Then, ano pa ba? Binigay sa akin ni Papa yung terabyte niya, 1 terabyte na hard drive. Thankfully, malilinis ko na to, yung cellphone ko. Kasi puno na to, puno ng storage na ito. So, ano na siya, clear na siya. So, from that, sabi ko, ano na, okay na to. Mata-transfer ko na lang mamaya lahat ng files na ito. Especially, ano lang naman, pictures and videos lang naman. So, mamaya, unti-unti ko na yung pagdidelete ng files, yung mga di naman kailangan na picture or mga redundant na picture. Sadya lang talagang marami akong ginagawa sa school ngayon. Actually, dapat gumagawa ako ng report eh. Tinatamad lang ako kaya ako nagbibideo eh. But again, diba? From that, excuse me. Anyway, parang sabihin na nating nakikita kong papalapit na. Papalapit na yung ginugusto kong makuha. Next month, makakabili na ako ng bagong phone. Though, babayaran ko siya for like a year or 1.5 year. But that's fine. Babayaran ko naman eh. Pumbayad naman eh. But the thing is, ayun nga, nababayaran ko siya and mid-range na phone na kukunin ko. Samsung A55. So, hopefully, makuha ko talaga siya or makabili ako ng maayos. And baka sa online ako bumili kasi ang mahal sa store mismo. Laki ng markup nila. So, from that, pwede naman mag credit card sa Shopee. So, i-credit card ko na lang. Then, yung legitimacy. Mismong shop ako na bibili sa online. Pero kasi, since direct to the supplier, mas mura siya. Wala siyang markup halos. Unlike sa store ka bibili na may markup. Either 1,000 or 2,000 na markup. So, yun. Hopefully, makabili na ako ng bagong phone. Itong laptop na to, sana ma-downloadan ko na ng license kahit yung crack lang na virtual DJ para again magamit ko na yung DJ spinner ko dito na 6 months ko nang di nagagamit kasi wala akong lisensya, hindi ko rin nahaharap at hindi ko alam anong ginagawa ko sa buhay ko na nakakaraan. I'm very disappointed to myself. However, ayun nga, nakikita ko naman na growing na. Nakikita ko rin na nagmamature na ako. Mas naiintindihan ko na yung bagay-bagay in terms of that. Siguro. Anyways, nasa locked-in era pala ako. Nasa ilang days na ba ako? 90 days challenge 3 months. Well, not technically or literally 90 days. Basta 3 months. Nasa day na ako? Day 6 ata or day 5? So, locked in 6 days. 6th day ko na. So far, so good.
lumilinis yung mukha ko, maayos naman yung mukha ko kasi nagle-less sugar na ulit ako, less calories na. Nagka-calorie deficit na ulit ako. And sa, ano na ba? Ayun, sa knowledge naman, though, hindi siya ganun kalaking improvement. Pero, paunti-unti may nangyayari kasi nagagawa ko na ng paraan yung magandang studies ko. In terms of grades sa school, midterm namin, meron akong dalawang 1.75 at meron ako isang flat una. So, I don't know. So far, so good. Ayun na naman. Thank you very much. So, bukas magbi-video ulit ako. Anyways, ito rin kasi yung goal ko eh. Parang magbi-video ako ng mga ganito. I don't know, every day or every other. Para basta trip ko lang, may time ako. And then parang i-share ko lang dito yung mga thoughts ko in terms sa mga nababasa at napapanood ko. Say for example, ito. Pinahiram to sa akin ni Mark. Inspirational thoughts for men. At hindi ko pa siya nasisimulan kasi wala pa akong free time talaga. Kasi gusto ko pag magbabasa ako ng ganito, malinis utak ko eh. So, sa ngayon wala pa. Maybe later kasi bukas relax lang kami sa school. Basahin ko lang yung first page which is ayun, this is a book by Disney Panganiban. So for introduction, integrity is a virtue that is highly valued in all sphere of life. It is a quality of being honest, upright, and morally upright. A man of integrity is someone who is known for his impeccable character, honesty, and ethical behavior. Such as a man is not only represented by others but also serve as a role model for those around them. Shucks! First paragraph pa lang yun pero damn, iba. Pag natapos ko to at naging maganda yung perspective ko sa pagbabasa. Anyways, tamad kasi ako magbasa eh. Tignan mo, mahihilig ako sa libro. Bibili ako ng mga libro. Natutuwa ako magbasa.